Hello guys, welcome po sa channel po natin. So may gagawin po tayo dito na twin top na washing machine. So ang brand po, ang tatak po nito ay yan po, turbo washing. Yan. So actually guys, hindi ko pa alam kung ano ang problema nitong washing po na ito. Dinala po ito ng customer kahapon. So tinanong ko siya kung ano nangyari dito. Hindi na raw nila matandal kasi matagal na itong nakatambak. Ano po, actually pinagbasurahan na nga po nila. So ayan, kita nyo, ayan, puro basura dyan sa loob. Ayan. So hindi mo na nalinis bago dinala. So kaya ngayon ang mangyayari ngayon guys, talagang ito troubleshoot natin ito ng kompleto. So ayan, yan yung guys. So alamin natin, iisa-isahin natin kung ano-ano yung mga sira po nito. So ngayon guys, ang una po natin gagawin, dito muna tayo sa ibabaw. So tingnan po natin kung okay pa yung mga timer po nito. So simulan po natin dito sa washing machine, yung kanyang timer. So ikutin po natin. Ayun, so, okay pa po ito, basta ganon. Ayan, kung mapapansin niyo, ayan, tumutunog siya. At dahan-dahan din siyang bumabalik. So ibig sabihin okay yan. So punta po rito tayo sa timer po ng dryer. Ayun, okay din po. So pag ganyan guys, okay yan, good yan. So okay na tayo sa mga timer. Sabihin buo po yung mga yan. So ngayon dito po tayo sa maraming basura. So ikutin natin ito. Yun, hindi siya maikot. Ayan. So malimit siguro, baka may naipit sa sa pulsator niya. Pero mahigpit siya guys eh. So yan, so isa na yan, isang problema na po yan. So ngayon dito tayo sa dryer. So yung tulob nya, putin natin. Yun, mahigpit din ito. So maaring yan, sabihin maaring na-stuck na rin yung dito sa may rubber nya sa ilalim po nito. So yan, dalawa na yung ating pong gagawin. So dalawa na yung problema na yan, parehas na nag-stack up. So ngayon guys, pupunta na po tayo dito sa liko. So guys, nabuksan na po natin siya. So bali ito na yung kanyang ito yung sa kanyang AC cord. So check po natin yan. So ito na po yung kanyang wiring. So putol na rin yung sa kanyang sa drain. Ito putol na yung sa drain po yan. Yan. So mamaya tingnan natin din yan para malaman natin yung mga problema po nito. Unahin po muna natin yung pinaka-importante, so medyo magulo yung kanyang pan. So unahin po natin i-check yung sa wash motor. Pati po yung capacitor nito, i-check na rin po natin. So, tanggalin ko na yung mga con guys. So yan, ito yung sa wash motor nya guys, ito. So tignan po natin. So, bali ito siya.
So bali ito yung yellow, yung kanyang common ito. Yan guys, so papunta siya sa AC cord. Ito, tatanggalin natin to para ma-check natin siya. Yan. So sundan lang natin guys yung mga connection nya. Yan. Kasi balik natin itong may iwan na dalawa para mamaya may susundan din tayo. So ibuhol po natin yung common para alam natin. Yan. Tapos sundan po natin yung dalawa. Yung dalawa okay lang kahit magkabaliktad dyan eh. Wala pong problema yan. So bali yung puti at saka yung puti at saka blue yung kanyang papunta sa capacitor. Yan. So ito na siya guys. Ngayon gagawin po natin, i-check muna natin kung buo yung motor po nito. So gamit yung ating tester. Ayan, takpan na. So tulad po ng mga nauna natin video, yung negative probe po ng ating tester ay sa common. Yan. Tapos yung red probe yung sa isang linya naman yung papuntang capacitor. So tignan po natin. Ayun, nag-deflect siya. So okay yung kabila. So yung kabila naman, check po natin yung blue. Ayun. So ibig sabihin guys, buo yung motor po nito. So okay, ayos, buo yung motor nya. Yan. So ngayon susunod po nating i-check ay yung motor po ng yung drain motor po ang susunod natin. So ito yung sa washing. So lagyan natin ng palatandaan yung sa washing para alam po natin. Yan. So ito yung sa washing. Yan. May palatandaan tayo guys. So maganda yung meron tayong palatandaan. Yan. So ito yung fuse. So dito na po tayo. Para masusunod po nating aayusin na yung i-check yung wash motor. So sundan natin, hanapin natin yung wash motor. So ito siya. Yan. So hanapin po natin. So ito. Yellow din yung common ng drain motor. So buhol natin para may palatandaan tayo. Yan. So yung dalawang natira, automatic na yung capacitor na sa capacitor na. Kahit magkabaliktad din po ito, walang problema. Yan, so green at saka red. Yan, green at saka red. So check po natin para mamaya mabaklas natin sila. So ayan, tingnan po natin kung may deflection. Ayun, nag-deflect. Tingnan po natin to. Ayun, deflect din. Ibig sabihin, good din po yung motor. So okay. So ito na guys, yung kanyang capacitor. So ayan, papansin po ninyo. So A saka B. So yung A niya ay 10 UF. And guys, 10 UF, tapos yung B ay 5 UF. So yung 10 UF, yan po yung sa wash motor, at yung 5 UF, yun naman po yung sa drain motor. So unahin po natin i-check yung sa wash motor. So yan, lapag muna natin. So bago po tayo mag-check,
lagi po natin di-discharge para hindi masira yung ating tester. Yan, nagcheck tayo ng capacitor. So yan, okay na. Yan. Siya. Isa pa. So yan. So tingnan nyo guys, nasa 2.2 lang siya. Yung 10 UF naging 2.2. So ibig sabihin sira na yon. Wala na itong capacitor nito, yung sa wash. Yan, kasi masyado na siyang mababa. Yan, 2.2. So ngayon check natin yung sa drain mode, sa drain, yung capacitor para sa dryer. Yan, sana buo to. Ayun, so 8.5. So pag ganun mataas siya. So A 10 UFB 5. So mataas yung reading natin sa isa. 8.5 siya. Yan, 8.5. So medyo mataas. So sisira na po ng ano ito. So ibig sabihin kailangan ng palitan. So guys, ito na, naibaba ko na yung kanyang motor. So ito yung sa drain, tingnan nyo. O, ang ganda, maluwag siya. Okay ito. So magagamit pa natin ito. So ito po yung sa washing. So stock up na siya guys. Sayang kasi no, tinest natin yung kon kanina. Tinest natin yung wirings niya. Okay po yung coil nito, pero tingnan nyo, stock up na, hindi na siya maikot. So nilagyan ko to ng langis, tapos pinukpok ko, pero ganun pa rin, talagang stock. Ibig sabihin napuno na ng kalawang yung mga bushing po nito. So palitan na natin ito. Okay, pero itong coil nito pwede pang kunin ito pag magagamit pa yung coil nito guys. So wala na rin, kalawangin na rin, no? Pati po ito kalawangin na rin, pero okay pa to, magagamit pa itong sa dryer. So ayan siya guys, ayan, no, binaklas ko para linisan na rin, malinisan na rin kasi sobrang dumi. Tapos pati yung pan nga pala niya guys. So yung sa ayan, yung sa washing machine motor niya na stock up, so papalitan na natin yon. So ito lilinisin din natin ito, yung sa dryer niya dito guys. So stock up din po ito. Na stock din ito. So kaya hindi siya maikot. So ngayon iano natin ito. So itatanggalin natin, hugutin natin yung tab para malinisan mabuti. So ang gagawin po natin, tatanggalin natin itong cover nito. So tingnan nyo guys, so ang itsura nya. Yan. So tatanggalin natin itong cover na to. So alisin natin itong mga to para malinisan. Para maangat natin ito guys. So may mga tornilyo yan. Yan. Tatanggalin na yung mga tornilyo na yan para maiangat ito. Itong kabuuan po nito, iangat natin para mahugot yung tab sa loob. Tsaka na malinisan na rin ng maayos. So sige guys, stay tuned lang kayo. So guys, ito na. So natanggal ko na itong ibabaw. Ngayon, so para ma-check natin mabuti kung may problema dito. So kanina tinest natin yung timer niya, okay siya. Ngayon binuksan natin para i-check naman natin yung kanyang wiring. So ito, nung binuksan ko siya guys, so ito tingnan nyo, ayan, may mga putol-putol dyan. So ito malimit daga po, may kagagawan yan. Ayan, nabalatan siya. Ayan, putol. So ngayon ang gagawin po natin dito guys, iduduktong natin yan. Yan, iduduktong po natin ito. Ang naputol na ito, bali dalawa yung naputol.
So iduduktong po natin yan. So ayan na guys, naiduktong ko na yung dapat po natin iduktong. So ngayon, para makasiguro po tayo, bagamat sinabi po natin na okay na kanina, i-check po natin yung kanyang wash motor kasi maaring baka mamaya hindi siya nagre-reverse. So iyan po natin, check po natin. So ayan po yung ating, taas ko na lang para mas kitang kita. Ayan muna natin, calibrate po muna natin. Okay, so bago po tayo mag-test, lagi po natin ka-calibrate yung tester natin para accurate yung kanyang reading. So ayan guys, so bali ito po yung wire ng wash timer po. So ano po natin siya, ilagay natin yung negative probe sa common. Yan, tapos pihitin natin siya guys. Yun, so napihitin natin siya. So ayan na yung negative probe guys, nasa common yan. So check natin. So yun nag-deflect. So dito na siya sa kabila. Para click siya uli, lilipat na naman niya sa kabila. O yun, dito na naman. Dito na naman. Yan. So ibig sabihin buo to guys. Ayan. Tapos pag ayan, tapos lipat na naman, ganoon. Medyo mabilis siya guys kasi naka-standard lang ito, ay naka-soft. So kasi tatlo po yung selector nito, soft, standard, tsaka strong. So ayan. So ganyan lang guys, ayan, ibig sabihin buo yung timer po natin. Pagka nag-click siya ngayon, nilipat natin sa kabila pero hindi siya nag-deflect, ibig sabihin kapag pinandar natin yan, hindi yan magre-reverse, puro forward lang. Yan, lipat na naman. Ganoon. Tapos pag nag-click, dito na naman. Yan, dito na naman. So okay itong wash timer natin guys. Ngayon dito naman tayo sa dryer. So tanggalin natin ulit yung sa common. Ayan, ilagay natin. Ayan, so ayan guys, kita nyo wala siyang deflection. Kailangan magkaka-deflection ito pag pinihit po natin. Ayun, kita nyo guys, nag-deflect siya. Yan, nag-deflect siya. So ibig sabihin buo yung timer natin. So ganyan po yung pag-check ng mga timer. So okay na po ito. So ngayon ang gagawin po natin guys, tatanggalin na natin to, tanggalin natin ito para mahugasan na ito. So kailangan pagandahin natin uli. So kasi lumalabas na ito na restoration itong ginagawa po natin. Actually talagang junk shop na sana ang bagsak po nito. Kung hindi ko nakausap yung may-ari. So okay guys, tanggalin ko na yung mga timer. Okay, so ito na po yung yung body nya. Ayan. So ito po yung sa dryer na na-stock na sinasabi ko po. So yung sa yung gearbox ng washing, okay naman. Tingnan nyo guys siya guys. So okay naman. So na lang natin mamaya, pisitan na lang natin ang lagis pagkatapos hugasan. So yung sa dryer po ang mahigpit po. So yan, tatanggalin na lang po natin yung tab. Ayan sa guys, ito. Yan, matigas, talaga matigas siya. So gagawin po natin, tatanggalin po natin itong tab, pupukpukin na lang po natin ang martilyo. Ayan, bago natin siya hugasan. Kailangan malinisan po muna to. So medyo ko lang guys kasi isang kamay lang yung gamit ko So bali pupukpukin po natin ito ng martilyo guys para matanggal siya guys. Ayan, natanggal ko na. So nilinis ko na rin siya. Ayan, pwede nyo siyang gamitan ng liha guys. Ayan, ganyan para malinis. Gamitan nyo siya ng liha. So nilinis ko na, pati ito nilinis ko na rin. So pwede na po natin itong isalpak uli doon sa kaha po niya. Ngayon, nasusunod po natin aalisin guys ay yung kanyang pulsator para malinisan din. So ngayon ibabalik na po natin ito.
pwede na itong ibalik. So sige guys, mamaya yung pulsator hindi ko na po ipapakita kung paano tanggalin kasi madali lang naman yun. Tanggalin nyo lang yung tornilyo dun sa ibabaw para lang malinisan mabuti. Ayan po yung kanyang yan. So gawin po natin dito, lilinisan na natin siya, pupugasan na po natin ito para okay na siya kasi itsura. Ito yung liha po na ginamit ko kanina, pinanliha ko rin sa tab ng dryer. So ayan siya, yan. May tornilyo po yan sa gitna, tanggalin nyo lang po yung tornilyo sa gitna, mahuhugot na po yan. So para malinisan siyang mabuti. So ayan siya guys. Ayan. Okay, so dito ibabalik na po natin yung rubber dito. Sasalpak lang po natin ito. Ayan, sasalpak lang po natin doon. So okay guys. Ayan. So dito sasalpak lang natin yan. So okay guys, yung paglilinis nito guys hindi ko na ipapakita ha, kasi medyo matagal-tagal linisan ito. I-still babarasin ko pong mabuti ito, sasabunin para magmukhang maayos ulit. Nakita nyo may itsura. Sige guys, stay tuned lang kayo. Okay guys, ito na ito na yung washing, nalinisan ko na. So yan, so talagang meron lang talaga mga mancha na hindi na siya maalis. Pero mas maayos na siyang tingnan ngayon. So ayan siya. Ayan yung loob niya guys. Ayan. So okay, maluwag. So ito yung dryer po ito. So guys, ayan. So ayan, maluwag siya. Ganyan dapat. Naiikot. Yan, so hindi ko pa nilalagay yung sa timer niya guys. So andito yung sa may timer. Ito, so nilinis ko na rin siya. So yan siya guys. So yung sa may drain po niya, ito nilagyan ko ng tanse. Ito yung iduduktok po natin mamaya. Yan. So ito po yung sa wash. Ito naman po yung sa dryer. So ito po yung motor guys na ipapalit po natin. Yan. Ito yung bago. So ipapalit po natin sa yung wash motor po. Ito yung dati. Talagang wala na, talaga stock up na siya. So palitan lang natin ng bago pa sigurado. Ito. So sige guys, at ito ikakabit ko na ito. Yan, kakabit ko na ito dito. Para yan. So yung pagkabit po niyan, ganun lang din dati kung paano natin siya tinanggal. Ganun din po yung pagkabit. Ang importante, alam natin kung paano i-check po yung kanyang mga parts. So yan. Ito ilulusot lang po natin. Ito dito sa butas diyan. Yan. Kasi ito, ganun din, i-shoot lang natin diyan sa may butas dito. Ganun din po ito, shoot lang natin dyan. So sige guys, kakabit ko na siya, stay tuned lang kayo. So ayan guys, naikabit ko na. So ito na siya. Yan. So kahit paano medyo maayos-ayos ng tingnan ngayon, hindi katulad kanina. So ngayon, ang gagawin po natin, magkakabit tayo ng dito guys, kapit natin ito. So ito yung galing po sa drain. Yan. So iduduktong po natin yan dito. Yan. Duduktong natin yung dito. Pero mamaya na po natin ito gagawin. Ilalagay po muna natin yung mga motor. So ilalagay ko muna yung mga motor guys, tapos magwa-wiring po tayo pagkatapos. So stay tuned lang kayo guys. At ito na po yung yung sa wash timer ito. Kami sa dryer. Okay, so sabit ko lang guys yung mga motor niya. No, stay tuned lang kayo. So ayan guys, naikabit ko na yung kanyang motor. So yung sa wash motor po hindi makita, medyo madilim na sa loob. Ayun kung mga natatanong niyo siguro. Yan. So ngayon ang gagawin po natin, dahil wala pa tayong capacitor,
Kanina kasi hindi natin na-check yung kanyang AC cord. Kaya ngayon guys, i-check natin siya. Tingnan natin kung buo pa yung linya nito. So ito yung kanyang, yan, saksakan, no? So ito siya. Ngayon, so times 1 lang tayo guys, ha? Times 1. So yan. Yan. Ito yung pagkaka... Oh, so okay, yung kabila naman. Okay, okay din siya. Ngayon yung fuse, check natin yung fuse. So times 1 uli. Natin kung okay. So buo pa siya. Okay, okay na guys. Ngayon, ang bibili na lang po natin, bibili na tayo ng capacitor. So ngayon, pwede na natin ilagay ito. Pwede na natin siya iduktong. Yung fuse, kahit saan po dito, pwede natin iduktong siya rito. O dyan. Tapos ngayon pitpitin natin. So yan guys. So ngayon bibili muna ako ng capacitor niya po natin. So ayan, nakasaksak na siya. Ayan. So ito na siya. Ngayon nauna po natin tetestigin na itong washing. So paano rin po natin. Ayun. Umikot na siya guys. Ayan. So yung naririnig niyo po guys na tumutunog na yon ay yung kanya pong belt. Kasi po may mga hati-hati na yung belt. Kaya hindi po ako nakabili ng belt kasi naubusan po yung binibilang ko na electronic supply. So babalik na lang sa susunod, pero yun na lang po ang papalitan. So okay na siya, gumagana na yung washing ng maayos. Ngayon ang susunod po natin check guys ay itong dryer. Tingnan natin kung okay na rin. So iyan ko po, ayan, konti lang. So yun guys, umikot na rin. Ayan, kung nakikita po ninyo, so angat ko po. Ayan guys, so okay na. Guys, okay na. Ayan. So ganoon lang guys. Sana po kahit paano ay nakapagbigay po ako ng idea po sa inyo. At syempre guys, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe sa channel po natin. Click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo pagka may mga bago po tayong video. So maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.